Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento. At ang mission ko ay magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual na Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. Naging tagapagsalita si Jesus ng Espiritu Santo para magbahagi ng katotohanan. Sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao na hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang winasak at sinira ng mga saling lahi ni Abraham, dahil hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila nakikilala at nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Nilapastangan ng saling lahi ni Abraham ang katawan ni Jesus na siyang totoong tahanan ng Espiritu Santo. Ipinapako nila si Kristo sa krus at pinapatay. Pero noong ikatlong araw, si Jesus ay muling nabuhay. At ang tumulong kay Jesus para muli siyang mabuhay ay mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. Dahil ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At tayong mga tao, hindi tayo iiral sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa na kilalanin sa ating puso, isipan, at sa ating katawan, na ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa, para kung sa ganon, kung tayo may lumisan dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghuhukom. Nakilalanin tayo ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu, dahil ang mga naging kaisa ni Jesus na ipinanganak sa Espiritu, ang tanging sinasamba at kinikilala lang na amang espiritual ay mismo ang Espiritu Santo. At sa araw na to, ang topic ko ay patungkol sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, pinakahuling hudas na Pangulo bago ang katapusan. Tayong mga tao, sinabi ni Jesus, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At tinawag tayo para maging liwanag dito sa mundo, para magpahayag ng katotohanan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita rin niya para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo, gusto kong ibahagi sa inyo na si Bongbong Marcos, ang kanyang puso ay wala sa Espiritu Santo. Malayo sa Espiritu Santo dahil ang niloloob ng kanyang puso ay masama. Hindi siya pumapanig sa mabubuti, bagkus doon siya pumapanig sa masasama. Ang katawan ni Bongbong Marcos ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ni Bongbong Marcos ay mismo ang Espiritu Santo rin. Si Bongbong Marcos, wala siyang itatago sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang lumikha sa kanya. Ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Bongbong Marcos. Narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang sarado ang kanilang puso at isipan na hindi nila naunawaan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo umiiral dito sa mundo. Honestly, bilang isang Pangulo, may sinumpaan ka sa Diyos at pananagutan na dapat mong gampanan. Si Bongbong Marcos, hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin para maging isang mabuting Pangulo, mabuting leader, mabuting spiritual warriors sa kanyang sariling nasyon. Bagkus itong si Bongbong Marcos, ang kanyang puso ay nasa panig ng halimaw at demonyong si Satanas na umiidolo hindi lang sa mga bulaang propeta, kundi sa mga kampo ng kadiliman na silang naghahasik ng kaguluhan dito sa ating mundo. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi rin ito ni Jesus, if you know the truth will set you free.
Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, na siyang Diyos Ama na aking sinasamba, na siyang lumikha sa akin, na parati kong kasama, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin at ng kalakasan para magpahayag ng katotohanan, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan patungkol din sa kasaysayan ng ating bansa para kayo ay mismong maliwanagan. Bago pa man dumating si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko, ang ating bansa ay naging tanyag muna. Naging kilala na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Bago pa man dumating si Ferdinand Magellan at mga Espanyol, may nauna pang kasaysayan ng ating bansa. At ang kasaysayan na to ang magbibigay ng kaliwanagan sa inyo para makita nyo ang katotohanan kung bakit gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika at maging si Tatay Digong gusto rin niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Nung una pa mang panahon sa kasaysayan ng ating bansa, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At marami mga ngalakalang pumupunta noon sa ating bansa, maging ang mga Inchek, Hapon, mga taga-India, ay pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal, maging ang mga taga-Malaysia. At ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. Sa paglipas ng panahon, itong si Ferdinand Magellan na isang manlalayag ay napadpad sa ating bansa na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ito sinabi ito ni Jesus. Mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay sa panig ng halimaw. Ang puso nila ay halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Dahil kay Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, ng mga bulaang propeta at hinikayat ang mga tao sa ating bansa na sambahin ang mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kultura yan ng mga Espanyol na pilit nilang itinuturo sa ating mga ninuno noon ng panahon. Ang mga tao sa ating bansa noon ay inalipin ng mga Espanyol para sundin ang kanilang mga kautusan at ang kanilang mga katuruan na sumamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Namuhay sa kadiliman ng ating bansa, yung ating bansa na Maharlika ang totoong pangalan, dahil sinakop nga tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II at binura ng mga Espanyol at ng hari ng Espanya na si Philip II ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas kung kaya naging Pilipinas. At sa paglipas ng panahon, naglaban din ang mga Espanyol at ang Amerika at napagkasunduan sa Treaty of Paris, ito alam to ni Tatay Digong, na ang Amerika ang maghahari sa ating bansa pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol. So ang ginawa ng mga Espanyol, ipinagbenta ang ating bansa sa mga Amerikano at sinakop tayo ng mga Amerikano. Honestly, ang mga Amerikano, ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan, ang mga Espanyol ay mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. Ang mga pare, ang mga madre, at ang mga leaders ng Roman Catholic ay hindi mga banal. Tanging ang Espiritu Santo lang ang banal, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Yung mga pare ng Roman Catholic, honestly ay mga kampon sila ng kadiliman, mga bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Honestly, ipinahayag ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang idulihin mo ang Papa ng Romano-Katoliko na siyang iyong Holy Father ay isang kalapastanganan niya sa Espiritu Santo at wala yang kapatawaran. Dahil ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na may gawa ng ating katawan at kaluluwa na dapat lang nating sambahin sa ating katawan,
puso at isipan na siyang ating amang espiritual at hindi ang mga pari, hindi ang papa ng Romano Katoliko. At sa ating bansa, yung ama ni Bongbong Marcos, na si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika at siya ay napagkaisahan, napagtulungan ng mga kampo ng kadiliman, ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Dilawan at ng mga Amerikano para pabagsakin at patalsikin mismo sa sarili niyang bansa. Mismo ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, ang nagpapahayag ng katotohanan para gisingin ang diwa ng bawat tao. Na tayo ay hindi mga Pilipino by heart and spirit, but we are the Maharlikans, dahil ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika, nung una pa mang panahon. Honestly, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, ay ang siya ring Espiritu na magpapahayag para malaman ng tao sa buong mundo kung sino nga ba si Jesus at kung sino yung totoong ama ni Jesus. Ang totoong ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, na siya ring nananahan sa katawan ni Jesus. Honestly, hindi si Jesus ang babalik para maghukom sa kaluluwa nating mga tao, kundi mismo ang Espiritu Santo, dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating buhay, hindi si Jesus. Si Jesus ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, ang Mesiya ng Espiritu Santo na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham, na sinungaling dahil si Abraham ay sinungaling din. Si Abraham ay nilinlang niya si Paroa, hindi niya sinabi ang katotohanan na si Sarah ay asawa niya. Ang sinabi ni Abraham kay Paroa ay si Sarah ay kapatid niya. At dahil doon, ang Ehipto nung panahon na yon ay nagulo gawa ng kasinungalingan ni Abraham. At sinabi nga rin ni Jesus, bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. At sinabi rin ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Jesus ay magkaiba. Ang Ama ni Jesus at ang Diyos ni Jesus na pinaglilingkuran ni Jesus ay mismo ang Espiritu Santo na parati niyang kasama na nanaan sa kanyang katawan. Ako, ang totoo kong sinasamba at kinikilala rin na aking amang espiritual, ay mismo ang Espiritu Santo na nanaan din sa aking katawan, na siyang parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. At tinawag rin ako ng Espiritu Santo na gawin ang aklat na to, na pinamagatang Life in 3 Parts, para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo. At kalat na rin ang aklat na to sa iba't ibang panig ng mundo. Ang misyon sa aklat na to ay para ipahayag ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na dapat lang nating sambahin, kilalanin, purihin at paglingkuran. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko, hindi ang pari ng Romano Katoliko, hindi ang kung sino-sino mang mga ministro dito sa mundo, kundi tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating sambahin at paglingkuran. Hindi dapat ang tao sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, dahil hindi ang rebulto, hindi ang santo-santuhan at Diyos-Diyosan na mga pari ng Romano Katoliko o ng Papa ng Romano Katoliko ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kung kaya tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo. Kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata na nananahan sa ating katawan, ang siyang totoong amang espiritual na gumigising sa atin sa araw-araw ang nagbibigay ng buhay sa atin. Tayong mga tao ay mga traveler lang dito sa mundo na binigyan lang ng pagkakataon ng Espiritu Santo na maglakbay ng pansamantala. Darating ang araw at ang panahon na babawiin ng Espiritu Santo ang Espiritu na siyang buhay na ipinaram niya sa atin at tayo mamamatay. Ang ating kaluluwa ay Espiritu yan na siyang haharap sa paghuhukom ng Diyos. At kung hindi mo inibig at hindi mo sinamba ang Espiritu Santo at hindi ka naglingkod sa Espiritu Santo para pangalagaan ang kaluluwa ng kapwa mo na hikayatin ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo,
hindi ka maliligtas at hindi ang kaluluwa mo makakapasok sa kaharian ng Diyos gawa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Espiritu Santo. Dahil hindi mo kinilala ang Espiritu Santo sa iyong puso, isipan at kaluluwa na siyang iyong Diyos na parati mong kasama ang iyong amang espiritual. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Si Bongbong Marcos ang pinakahuling Pangulong Judas na masama bago pa man ang katapusan. Honestly, yung lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos ay bukas na aklat yan sa mata ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang lumikha sa langit at lupa. Siyang may pag-aari ng langit at lupa. Siya ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Ang ating katawan ay nagmula sa alabok na muling babalik sa alabok sa oras na umalis na ang Espiritu Santo at ang kaluluwa na siyang buhay na pinahiram sa atin ng Espiritu Santo sa atin. Ang ating katawan ay mamamatay at ibabaon lang yan sa lupa o kaya susunugin, pero yung ating kaluluwa, yan ang haharap sa araw ng paghuhukom. At narito na tayo sa huling panahon. Yung mga propesiya ni Jesus na patungkol sa huling panahon ay nagaganap na. Sinabi ni Jesus na maglalaban-laban ng mga bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, ng mga peste, at ng taggutom sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, bawat katawan ng tao ay tahanan niya ng Espiritu Santo, templo ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao, yung kanyang mga tupa, na nakikinig sa kanyang mga salita, na sa kanya nagpupuri, sumasampalataya, umiibig at sumasamba. Alam din ng Espiritu Santo yung mga bulaang propeta na nagtataas ng sarili, na iniidolo nila ang kanilang sarili para iduluhin ng mga tao dito sa mundo, na sila yung tawaging Father dito sa lupa, na Spiritual Father. Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang tao lang, impostor, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na nagmamataas at itinataas ang kanyang sarili para iduluhin ng mga tao na siyang tawaging Holy Father dito sa lupa. Honestly, ang katawan ng Papa ng Romano Katoliko ay templo rin ng Espiritu Santo, at ang may hawak ng buhay ng Papa ay hindi ang sarili niya, kundi mismo ang Espiritu Santo rin. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng Judas na Papa ng Romano Katoliko na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman niya itinuro ang katotohanan, mamamatay siya at ang kanyang kaluluwa ay malulubog sa apoy ng impyerno, kung saan naroroon ang kanyang amang Judas na siyang Diyos na sinasamba na si Satanas. Dahil ang sinasamba ng Papa ng Romano Katoliko ay hindi ang banal na spirito na parating kasama ni Jesus, na siyang nagbibigay rin ng buhay sa Papa ng Romano Katoliko, kundi ang demonyong si Satanas na nanlilin lang para kalabanin at lapastanganin ng Espiritu Santo. Si Bongbong Marcos, honestly, darating ang panahon, dudumugin ka ng taong bayan. Maraming mga tao ang magigising ang kanilang diwa, ang babangon sa libingan. Pag sinabing babangon sa libingan, maraming mga tao ang maboborn again, ang kanilang espiritu, at makikita nila ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa kanilang sarili, magsisisi sila at magbabalik loob sila sa Espiritu Santo. Pero yung mga taong natiling Judas, tampalasan, sakim, at mandaraya, katulad ng Judas na yang si Bongbong Marcos, inutil, wala siyang ginawang kabutihan sa Espiritu Santo bilang presidente. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo, ang kaluluwa sa katawan ni Bongbong Marcos, maniningil ng pautang ang Espiritu Santo kay Bongbong Marcos at laking pagkasira at pagkawasak niya. Dahil hindi siya namuno ng may pag-ibig sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, at hindi rin siya namuno ng may pagpapahalaga at pag-ibig sa kanyang kapwa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ang siyang dapat lang nating kilalanin na ating amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ay narito sa ating mundo.
Siya ang umiiral, ang Espiritu Santo, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang siyang dapat lang nating sambahin, purihin, ibigin at papurihan ng higit sa lahat. Ang Papa ng Romano Katoliko, ang leaders, mga spiritual leaders dito sa mundo ay mga kampon lahat kayo ng kadiliman. Ni sino man sa inyo ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na siya ang nag-iisang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, na siyang lumukob kay Birheng Maria ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbaliklog sa Espiritu Santo para malupig ang kasalanan. Ang kasalanan ay kamatayan at yan ang magbubulig sa impyerno sa kaluluwa ng tao para hindi makapasok ang kanilang kaluluwa sa kaharian ng Diyos sa langit. Nasasaad din nga sa banal na kasulatan, "Seek first the kingdom of God and this will be added unto you." Ang sino mang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay walang puwang sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil ang Espiritu Santo ay ang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang sino mang umiibig sa Espiritu Santo na naging kaisa ni Jesus, na nagpupuri, sumasampalataya, at kinikilala ang Espiritu Santo sa kanyang puso, isipan at kaluluwa na siyang amang espiritual ng kanilang kaluluwa, ay siyang maliligtas. Sapagkat kikilalanin ng Espiritu Santo ang mga tao na naging kaisa ni Jesus na sumasamba sa Kanya. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father at hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Greater is the Holy Spirit that is in your body rather than the Pope that is in the Vatican. The Pope is only human and you should not honor him as your Holy Father. He is not greater than the Holy Spirit that is in your body. The Holy Spirit that is in your body is the Creator who knitted you in your mother's womb to be born into this world. The Holy Spirit is the Holy God, the Holy Father, the spiritual Father that's giving life to us humans, that we humans should humble ourselves to honor Him with our body as our Creator and Heavenly Father, so that we will become one body and one spirit of Jesus Christ, born in the Spirit of God. Those people who are born only in the flesh are from the earth, but those people who are born again in the Spirit are from heaven. They are the children of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Almighty Father that has sent to Jesus Christ, is the one who's giving life to us, is here now in our world. Without Him, we humans cannot survive. We should love, praise, worship, and glorify and honor the Holy Spirit with our body, mind, heart, and soul, with our strength as our Creator and Heavenly Father, to inherit the eternal life that Jesus Christ has promised. We humans are only travelers in this world. I am only traveler in this world. My soul is the child of the Holy Spirit, born in the Spirit of the Holy Spirit. And the home of my soul is not here on earth, but in heaven with the presence of the Holy Spirit that is always also with Jesus Christ. Thank you for your listening at hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye! Thank you!